Netong nakaraan nga mga tropa, gumawa tayo ng tutorial or ipinakita ko sa inyo na pwede naman talaga gumamit ng dye ink sa paggawa ng vinyl sticker or kahit na anong sticker. At maraming salamat sa mga nakapanood at sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang sa description yung link. At ang dami nang nakapanood ng video natin na yon kahit papano. At ngayon naman sasagutin natin yung mga mangilan-ngilan na katanungan ng mga ibang nakapanood at mga nag-comment. Kukuha lang tayo ng 3 at i-shoutout natin sila. Eto si LP9876 at eto namang si Russell na laging nagko-comment dito sa YouTube channel natin. Parang napapadalas kong nakikita yung mga comment niya. Kaya mga tropa, sasagutin natin yung mga katanungan nila. So unahin muna natin etong si LP9876, yung kanyang username dito sa YouTube. Sabi niya dito, salamat sa video boss, kung saan nga gumawa tayo ng tutorial na using dye ink sa ating Epson 5290 sa paggawa ng printing vinyl sticker. At eto nga boss, okay lang din ba na hindi natanggalin yung shark teeth ng Epson 3210 for sticker printing? Mga tropa, kung matagal na kayong nanonood dito sa channel natin or kung baguhan lang kayong naligaw dito sa channel natin, yung mga model na yan, kagaya ng Epson 3210 na nakikita nyo dito sa screen sa Lazada at Epson 5290 at yung iba pang mga series na mga Epson 1210. So isa-isahin natin kahit papano. Epson 1210, Epson 1250, Epson 1256, Epson 3210, Epson 3216, Epson 3256, 5290, 5190 at kung ano-ano pang mga series na malapit sa mga yan, or yung series ng 1000 series or series ng 3000 series. Ayun nga yung 3210, yung mga series niya, kasi yung 5590 medyo iba na yung kanyang model. Yang mga yan, halos pare-parehas lang yan ng kapal or yung kaya nilang i-accommodate na kapal. At mga tropa, ako talaga, sa mga na-experience ko na nagagamit ko na printer, kagaya na itong Epson 5290 ko, at yung mga previous ko na Epson 3210, Epson 3110, kahit papano, sa totoo lang, nai-experience ko din yung mga shark teeth na nakikita ninyo sa mga printout. Ano ba yung mga na-experience nyo na yon? Kapag nag-print kayo, nakikita nyo parang merong mga roller marks na tinatawag nga dahil nga dun sa shark teeth na tinatawag na yun, no? So ang katanungan, okay lang bang tanggalin? Ako, para sa akin mga tropa, hindi ko siya gustong tanggalin kasi to the point na meron siyang function dun sa pinaka printer mo. Siya yung nag-guide para maayos yung pagkakahila palabas nung pinaka output mo. And meron naman talaga na totally na nakikita or minsan na na-experience ka na ganon, or minsan pangit talaga kasi makapal yung ginagamit mo na vinyl sticker, photo paper. Ako mga tropa, sa Epson 5290 ko sa ngayon, using 250 GSM na photo paper, minsan nakikita ko meron siyang roller marks, pero habang natutuyo yung pinaka photo paper, medyo nawawala naman yung roller marks. At syempre, yung mga iba naman natin na customer, hindi naman mga talagang alam mo yun, yung maarting maarte. At kung gusto mo talaga na walang roller marks na photo paper, gumamit ka ng mga satin or yung mga RC satin na tinatawag mga tropa. And yung mga RC glossy, na experience ko rin, wala rin akong roller marks na nakukuha doon. And sa mga pagpiprint naman ng vinyl sticker using printer natin na to, wala talaga ako totally na nai-experience na roller marks sa mga vinyl sticker. Kagaya nga nung ginawa natin na vlogs nung nakaraan, wala talaga akong nakuhang roller marks. Ipinakita ko naman sa inyo, walang cut yung video natin kahit papano, 'di ba? Pero hindi ko kasi maisip or kung medyo natataon sa ibang mga customer or mga nag-aabil ng printer na yan, talagang nakukuha nila yung merong sobrang daming mga lining or na-experience nila yung mga roller marks. So eto, meron akong isang taga-subaybay na nagme-message din siya sa akin, and lagi rin siya nagko-comment dito sa YouTube channel natin. Sa kanya nga pala tong
picture na to, tinanggal daw niya yung pinaka roller mark or yung pinaka tinatawag na pizza roller dun sa kanyang printer. Nakikita nyo naman, kaya sinabihan ko siya na itabi niya to, kung meron siyang may experience na problema, maikakabit niya ulit. So sabi niya sa akin, okay na yung kanyang printout, wala nang mga guhit-guhit, and okay naman daw yung paglabas nung pinaka-output. So, ang verdict ko mga tropa, nasa sa inyo kung aalisin ninyo yung ganyan. Nakagaya na itong tropa natin. So, eto yung kanyang printer, Epson 5190 ata to, hindi ko masyado sure, or Epson 5290, parang 5190 ata, malabo kasi dito. So, ayun nga, tinanggal niya yung ganito niya, and so far, so good. And ako, hindi ko tinatanggal mga tropa kasi baka magkaroon ng malfunction. Hanggat hindi ko na-experience ng todo, or talagang sobrang guhit-guhit, yung mga marks na yan, yung mga roller marks, hindi ko siya imo-modified. Matagal ko nang sinasabi yan dito sa vlogs natin, hanggat hindi nyo na-experience ng todo, wag nyong i-modified. Hanggat nagagamit nyo ng maayos, wag nyong i-modified, 'di ba? Pero kung sobra-sobra na naiinis na kayo, dyan na kayo susugal talaga. And sana nagigets nyo yung point ko. Again, nasa sa inyo kung tatanggalin ninyo or kung talagang desidido kayo, nasa sa inyo talaga yan kung susugal kayo sa pagtanggal. And eto, may nagtatanggal naman talaga. Naglakas loob yung tropa natin and satisfied siya sa ginawa niya mga tropa. So ayun. So next na natin etong katanungan naman ni Russell. Sabi niya dito, question din boss, bakit hindi nyo po kinonvert yung Epson 5290 ko into pigment ink